Cristo, si Dante po dito ay kaanib din po sa Iglesia ni Cristo. At alam naman ng nakararami na as a general rule, maaari nating sabihin yon na kami po ay hindi naman pangkaraniwang iniingganyo na pumasok sa politika. Again, just to set the record straight, kayo po ba ay nahintulutan ng pamamahala na Iglesia na tumakbo sa pagkasenador? Yes, Katunying. Alam mo naman yon dahil sa ikaw ay matibay rin namang miyembro ng INC. Hindi tayo gagawa ng kahit anong hakbang sa ating buhay nang hindi tayo humihingi ng kaukulang pahintulot mula sa kanila. Yun ay unang-una doktrina natin. Pangalawa ay kahayagan ng paggalang natin sa kanila. Yon. Hayagang inaamin nila ni Senador Marcolita at ni Katunyeng na sila'y kaanib sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Anong punto ko dito? Alam natin mga kapatid na mga magagaling itong mag-research. Si Katunyeng, isang media, isang journalist, at sa bilang journalism, meron kaming tinatawag na investigative journalism. Si Senador Marcolita, ang galing mag-research, lalo na sa mga kaso dahil siya ay abogado at sa mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan. Pero, kahit pa bawat isa sa atin ay may karapatan na pipili dahil nasa konstitusyon natin yan, kung anong siktang inaniban. Ang tanong ko lang nito, na-research kaya nila itong mga ginagamit na aklat na mga ministro, aklat katoliko, na pinagputol-putol o kaya'y pumikit na lang sila at tinanggap na hindi ni-research at pinaniniwalaan na parang tunay. Kaya, nang ginamit natin ang Pasugo Magazine, mga kapatid, sa pagsagot sa argumento ng mga mangangaral sa INC, abay, alam niyo, natataranta tuloy ang The Revealers na mga kaanib sa Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo. Bakit? Eto, pansinin niyo. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na pala. Sige nga. Kasama na. Ano yan bala niya, Kuya Robin? Ano yan bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7.7 naman. Pasugo, February 1977. O, mga researcher natin, Pasugo daw, February 1997. So, nagpatulong na sila sa researcher nila. Bakit? Dahil mabasa sa naturang Pasugo ang aklat na sinipi nila na sila mismo ang naghayag sa Pasugo dahil sinipi nila. Ano? Si San Ignacio, si Santo Policarpio ay mga disipulo ni San Juan Apostol. Anong ginamit ng kaanib sa Iglesia ni Cristo para dipinsahan ang kanilang malalim pananampalataya? Abay, gumagamit ng ChatGPT. At sa paggamit nila sa ChatGPT, alam nyo ba? Di po ba sabi ni Wendell Talibong, may karapatan daw na magbago ng pangalan, gumawa ng pangalan na pantukoy sa iglesia, itong si Ignatius. Eh sabi po ni ChatGPT, ito pong tanong ko. Si ChatGPT ang ginamit niya. Pero alam nyo ba? Sa paggamit nila sa ChatGPT, mas lalong kinawawa at nalantad ang kasinungalingan at kamalian sa aral ng Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo. Ito ang tatalakayin at muling lalantad natin sila. Samahan din niya ako. Kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag
madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Natawa talaga ako nitong sagot sa mga kaanib sa iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo. Gamit pa ng chat GPT, walang kalitoy-litoy ang kanilang argumento. Pero bago dyan mga kapatid, inaniyahan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment. At i-share ninyo sa kapwa Katoliko o lalo na sa mga Katoliko na natangay nitong grupo ng INC. No? At una, na tunghayan ninyo sila si Katunyeng sa interview. Si Katunyeng at si Senador Marcolita ngayon. No? Very religious sila. At sumusunod talaga sila lalo na sa tagapangasiwa at sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil alam ko, sa puso, damdamin at isipan nila, naniniwala talaga sila na ang Iglesia ni Cristo na inaniba nila ay tunay na Iglesia. Naniniwala talaga sila. Si Marcolita, si Katunyeng, na ang Iglesia ni Cristo ay ibinangon noong 1914 ni Felix Manalo at naniniwala silang utos yan ng Diyos. Pero ang punto natin, dahil mga magagaling ito sila, no? Journalist. At sa journalism, meron kaming tinatawag na investigative journalism. At si Senador Rodante Marcolita, may team sila para mag-research. Ang galing mag-research sa mga issue na may kaugnayan sa ating lipunan. Lalo na sa corruption, napakagaling. Pero sa tagal na pag-anib ni Senador Marcolita at nitong si Katunyeng, nasubukan kaya nilang i-research yung bawat aklat na ginagamit, lalo na nitong mga mangangaral sa Iglesia ni Cristo na the Revealers. Dahil itong mga aklat na ito din ang ginagamit ng mga ministro. Kaya nga, saan ba sila kumuha ng estilo sa pagputol-putol? Diyan sa kanilang mga ministro. Pero bago diyan, acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon sa mga pumasok sa ating comment section. Welcome sa lahat. No? Si David Aliones, si Ver Official, Ernie Cabasag, Erlinda Estreliado, si Arsenio Ibayan, Doris Brown, si Delphin Rabago, Serek, si Doris Brown, si Larian Banal, si Pedro Sanagvelia, si Congrad, si Jalay Tilan. Silipin natin sa pananampalataya at katwiran. Okay. Ito pa. No? Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Okay. Si Josephine Carig. Hello po. At sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin. Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid ha. Di na natin pa tatagalin pa. Puntahan na natin itong nagkomento sila sa pagtalakay, natataranta na tuloy. Bakit? Natataranta. Tumawag ng kanilang researcher.
nang ginamit natin ang Pasugo Magazine 1977. At ito na, nagkawindang-windang na ang kanilang komento. Bakit? Nagkawindang-windang. Panoorin ninyo, ha? Mga ngaral ito sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Eto, ginamit ko ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine kasi. Ayan, yung Pasugo Magazine na nagbanggit na Pahina City, si Tomas Katangay ang author yan. Ito mga... Kung kaninong alagad si San... Yan, ito ang ginagamit natin. No? Oh. Kaninong alagad ba si San Ignacio? Ito. Ngayon, dahil ginamit natin yan, pansinin ninyo. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Oh, yan. Saan yan mabasa? Sabi ng isang miyembro ng The Revealers sa Iglesia ni Cristo, Biblia ba yan? O, nasa kotisyon sa pasugo ninyo yan. Ha? Oh. Ito, research naman pag may time. Kasama na Sige nga, sige nga. Sige nga, kasama na. ano yan bala niya, Kuya Robin? Ano yan bala niya? Biblia ba? Sige nga. Oh, anong bala niya? Biblia ba? Biblia ba? Una, ang naghanap ng Biblia, wala namang sariling Biblia. Namimili lang, nakibasa, pagkatapos founder nila, naging anghel na. Ang ginamit nating bala, ang kanilang Pasugo Magazine, ang Pasugo Magazine nila na may quotation. May quotation ang kanilang pasugo sa aklat. Isang aklat na nagpahayag kung sino si San Ignacio at kanino na alagad si San Ignacio. Pakinggan natin. Eto mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7 naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw. So, panawagan na nila, mga researcher daw sa ANC, pasugo. Tulungan nyo naman. February 1997. Screenshot lang natin. Screenshot. Okay. At least, may natutunan din kayo na meron pala sa inyong pasugo, may quotation para na ganyan. Pero nagkawindang-windang ang palusot nila dito, mga kapatid. Nakakatawa. Mamaya. Sige, tuloy muna natin. Sagutin natin ito. Sagutin natin ito. Screenshot muna natin. At sagutin natin ito. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius 110 Anno Domini and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yon. Yan, napansin po ninyo kung ano yung Balik mo doon, Kuya. Yan. So, siguro, ngayon lang nila narinig na may quotation sila sa kanilang pasugo. Napansin ba umano kung ano yun na pasugo? napansin nyo? Oh. Robert, page 5. So, ibig sabihin, citation yan doon sa librong ginawa ni Robert. Hindi yan official stand na Iglesia ni Cristo. Umano official stand ng Iglesia ni Cristo. Dahil quotation yan. Kaya nga, kayo mismo ang naghayag kung kaninong alagad batay sa quotation na yan. Sabi nila, sinagot lang namin yung aklat ni Robert. Sige, kung sinagot ninyo, batay sa pahina 7 sa 1977 na pasugo,
sinabi diyan sa naturang pasugo, pakita natin ha, na si San Ignacio at si Policarpio, sila ay mga alagad ni San Juan Apostol. Kung ang palusot nila, mga kapatid, kotisyon namin yan, sinagot lang namin ang naturang aklat. Sige nga, pakita ninyo ang naturang aklat. Pakita ninyo ang naturang aklat na sinagot ninyo na hindi si San Ignacio alagad ni San Juan Apostol. Di ba wala? Wala kayong mapakita niyan. Bagkos, anong ginawa ng kaanib nila? Abay, ang ginawa ng kaanib nila, doon nag-research, nagtanong sa ChatGPT. Di, mas lalong nadidiin. Bakit mas lalong nadidiin? Pakinggan muna ninyo. Di po ba sabi ni Wendell Talibong, may karapatan daw na magbago ng pangalan? Oh, mali na naman. Review muna. Ang sabi ko, wala bang karapatan na ang tunay na iglesia ay tatawagin ni San Ignacio na Katoliko? Wala ba siyang karapatan? Mas may karapatan si San Ignacio dahil sa quotation mismo ng Pasugo Magazine, siya ay apostol o alagad ni San Juan Apostol. Kumpara ni Felix Manalo, ano nangyari? Pumasok lang sa kanyang silid and then hindi natulog, hindi kumain, paglabas, naging anghel na. Di ba? Kumparar. Oh, wala kong sinabing palitan. Iba yung palitan at iba yung tinawag. Di ba? Mapalitan ba ang tunay na iglesia kung tatawagin na itong iglesyang ito'y lalaganap? Hindi, mapalitan yan. Mapalitan lang kung si Felix Manalo, ang nagpakilalang anghel, ay nanindigan talaga na nawala ang unang iglesia ni Kristo, kaya lumitaw si Manalo sa 1914. Yon, pinalitan ni Manalo ang tunay na iglesia. Pero kahit pinalitan ni Manalo ang tunay na iglesia, ang kanyang iglesia ay huwad pa rin. Tuloy natin. Gumawa ng pangalan na pantukoy sa iglesia itong si Ignatius. Sabi po ni ChatGPT, ito po tanong. Si ChatGPT. Tinanong niya si ChatGPT. Referensya niya dito ngayon, mga kapatid, si ChatGPT. Galing talagang ChatGPT. Sige. Panoorin natin. Sabay-sabay nating panoorin. Dahil ginamit natin ang kanilang Pasugo Magazine, so, para ma-counter nila ang kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, ang ginawa nila ay nagtanong sila ni ChatGPT. Do Ignatius have the right to change the name of the church? Yes or no? Sagot. So, mali din ang tanong. Policy din. Bakit? Aral ba ng simbahang Katoliko na si San Ignacio'y pinalitan niya ang pangalan sa tunay na iglesia? Hindi, aral yan ng iglesia ni Manalo. Kaya, yung tanong na may karapatan ba si Ignacio na palitan ang pangalan sa tunay na iglesia? Yes or no? Mali. Bakit? Pakinggan natin mamaya, Sparba. Ituloy muna natin. Ni ChatGPT, no. Ignatius does not have the right to change the name of the church. Walang karapatan. Patawa-tawa sila, no? Walang karapatan si San Ignacio na palitan dahil mali ang katanungan. Hindi pinalitan ni San Ignacio ang pangalan. Ngayon, dahil ginamit nila si San Ignacio, bilang sagot nila sa pasugo na may quotation na si San Ignacio, ginamit nila ang ChatGPT bilang sagot sa pasugo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Tatanungin natin si ChatGPT.
Kaninong alagad si San Ignacio? Eto, sansinin ninyo mga kapatid, di ba mas lalong nadidiin ang kanilang kamalian? Eto, tinanong kanino siyang alagad? Sagot ni ChatGPT, Saint Ignatius of Antioch was a disciple of the Apostle Saint John the Evangelist. He is considered one of the earliest authoritative figures in the church known as an apostolic father. Nako, lagot! Ang paggamit nila ni ChatGPT, mali ang tanong, pero mas nadidiin sila para pabulaanan nila na si San Ignacio'y alagad talaga ni San Juan Apostol. Balik muna natin. Of the church. Yes or no? Sagot ni ChatGPT, no. Ignatius does not have the right to change the name of the church. Walang karapatan ChatGPT. Natural! Walang karapatan dahil hindi niya pinalitan. Kundi, anong sabi ni Parba? Ito, pinalitan ba? Hindi. Sabi ni Parba, Matod sa isang libro, isang invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. So, Catholic is the ancient name. Binasa yan ni Parba. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius. So malinaw It was first used by Saint Ignatius. Hindi po sinabi, it was first changed. Abo, kaya mali ang tanong mo kay ChatGPT. Mali ang tanong mo kay ChatGPT na sabi niya, may karapatan ba si Ignacio na palitan ang pangalan ng iglesia? Hindi. Wala siyang karapatan talaga. Pero, sa kauna-unahang pagkakataon, ang tunay na iglesia ni Kristo ay tinawag niya na Katoliko, malaking may karapatan siya. Tuloy natin. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is therefore for the first time called the Catholic Church. Napansin ninyo? The Church of Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ang Iglesia ni Kristo ay narito na. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito'y tinatawag na simbang Katoliko. Pinalitan ba? Hindi. Sa kauna-unahang panahon, hindi sinabing, sa kauna-unahang panahon, ito'y pinalitan ng pangalang Katoliko. Aba, sabi nila, walang comprehension ito si Wendell. Nabalik sa inyo. Kunting comprehension naman. Okay, tuloy natin. Balikan natin si Parba. By Christ is therefore for the first time called the Catholic Church. For the first time, sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag na Katoliko. Hindi sinabing pinalitan ni San Ignacio na Katoliko. Anong konklusyon dito ni Parba? Alam niyo anong konklusyon ni Parba dito? Dahil the word Catholic was first used by Saint Ignatius, and so therefore, Saint Ignatius was the founder of the Catholic Church. Mali na naman. Bakit? Balikan natin. Di ba ginamit nila si ChatGPT para
bilang referensya para kontrahin ang nakasulat sa Pasugo Magazine. Ginamit nila si ChatGPT. Okay, balikan muna natin. Di po ba sabi ni Wendell Talibong, may karapatan daw na magbago ng pangalan, gumawa ng pangalan na pantukoy sa iglesia, itong si Ignatius. Eh, sabi, Wala akong sinabi, sila ang nagawa diyan. Wala akong sinabi. Kahit reviewin nyo ang video na si San Ignacio ay may karapatang baguhin ang pangalan. Napansin ninyo? Isang uring pandaraya yan. Okay, tuloy natin. po ni ChatGPT, ito pong tanong ko. Galing talagang ChatGPT. Iglesia ata ito. Tingnan natin. Do Ignatius have the right to change the name of the church? Yes or no? Sagot ni ChatGPT, no. Ignatius does not have the right to change the name of the church. Walang karapatan. Yan. Walang karapatan si San Ignacio. Natural. Pagpalitan niya ang pangalan, wala siyang karapatan. Pero, sabi ni Parba, sa kauna-unahang higayon, sa kauna-unahang pagkakataon, ang Iglesia ni Cristo ay tinawag na simbahang Katoliko. Hindi sinabing sa kauna-unahang pagkakataon. Tinawag. Pinalitan. Dahil ginamit nila si ChatGPT, ulitin natin mariin nilang sinungalingan mga kapatid, ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine na si San Ignacio ay disipulo ni Apostle St. John, si ChatGPT, sila ang unang gumamit para pabulaanan ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, ang kotisyon na aklat. Ito. Tingnan niyo. ChatGPT. Tinanong si San Ignacio, kaninong alagad si San Ignacio. Ito ang sagot ni ChatGPT. Saint Ignatius of Antioch was a disciple of Apostle St. John the Evangelist. He is considered one of the earliest authoritative figures in the church, known as an apostolic father. So see? Kaya, nung sinabi ni Parba na the word Catholic was first used by St. Ignatius, therefore, si St. Ignacio ang founder ng simbahang Katoliko. Ang tanong, balikan natin, sila unang gumamit ni ChatGPT. Tanungin si ChatGPT, si San Ignacio ba ng Antioquia ang founder ng simbahang Katoliko? Si San Ignacio ba? Ito ang sagot ni ChatGPT. Pansinin ninyo. No, Saint Ignatius of Antioch was not the founder of the Catholic Church. Jesus Christ is considered the founder. Saint Ignatius was an early church bishop who was instrumental in laying the foundation for the early church, and he may have been the first to use term Catholic, meaning universal, to describe the church. Hindi naman sinabi na pinalitan sa paglalarawan sa simbahan. He was the disciple of the Apostle John, and his letters are considered important early Christian writings. Nako, sila ang unang gumamit sa ChatGPT para pabulaanan ang sa Pasugo Magazine. Sila mismo ang nalubog, mga kapatid. Imagine! Pagkatapos sabi pa ni Parba, si Ignacio ang nagtatag sa Katoliko. Si Ignacio. At tinoon na Iglesia ni Cristo, si Cristo katuhog. Iglesia Katolika, si Ignacio. Ang Iglesia Katolika daw si Ignacio ang katukod. Nako, nagka-supalpalan na sila. Bakit?
Iwan ko kung alam ba ni Ramil Parba at mga ngaral sa ANC, mga kapatid. Itong Pasugo Magasinela. Ito. Sandali ha. Ito ang mabasa sa Pasugo Magasinela. Tingnan nyo. Pasugo, Marso, Abril 1987 sa pahina 4 ni Philjon Fuentes. Sandali. Itong isa. Ito talaga, no? True Christianity. The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Ano ang sabi ni Philjon Fuentes na nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Sabi pa niya, I strongly assert this. Ang Iglesia Katolika exists not because it was founded. Umiiral ang simbahang Katoliko hindi dahil ito'y naitatag. Ngayon, sino ang nagsabi ng kasinungalingan? Itong si Philjon Fuentes na ang simbahang Katoliko'y umiiral na at ito'y hindi dahil ito'y naitatag. So para kay Philjon Fuentes, mga kapatid, walang nagtatag sa simbahang Katoliko. Pero para kay Parba, anong nangyari? Si Parba, sabi niya, ang simbahang Katoliko daw itinatag ni San Ignacio. Now, gumamit sila ng ChatGPT para pabulaanan nila ang nakasulat sa kanilang pasugo, ang quotation nila. Abay, mas lalong nadidiin sila sa kamalian. Dahil ang ChatGPT nagsabi, hindi founder ng Iglesia Katolika si San Ignacio at hindi din siya. At siya ay alagad din ni San Juan Evangelista. Kaya, natataranta talaga sila, mga kapatid. No? Nang ginamit natin ang Pasugo Magazine, balikan natin Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama Sige nga. kasama na. Ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto, mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7 naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, Pasugo daw, February 1997. Screenshot lang natin. Sagutin natin ito. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yon. Yan, napansin po ninyo kung ano yung Balik mo doon, Kuya. napansin nyo? So, napansin ninyo? Ano kanilang argumento dito, mga kapatid? Ang argumento nila, abay, kung ginamit ninyo ang kotasyon ni Robert na aklat, tanong ko, Mr. Talibong, Wendell, kasama ba namin si Robert? Pakinggan ninyo, ha? Ito, nakawindang-windang na talaga. Siguro, Kuya Midan, mag-iwan tayo ng isang tanong dito kay Wendell Talibong. Wendell Talibong,
sa ipinahayag mo na pasugo na ipinapakita namin sa iyo dito sa screen. Halimbawa, ito, yan ay galing sa iyo. No? Yan ay galing sa iyo na ipinost mo noong September 16, 8:47 p.m. Ang itatanong namin sa iyo, ito bang si Robert J.W. Robert ay isang miyembro sa Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914 na may kinikilalang sugong kapatid na Felix Manalo? Pakisagot lang po. Okay. Hindi naman Dapat kasi masagot niya yan, Kuya Midan, kasi ang kanyang pagpaparatang inaamin daw sa pasugo natin na tila baga yan po ay aklat natin na sinasampalatayanan dahil nakalagay daw sa pasugo. Okay, una. Sinabi ko ba na sinasampalatayanan ninyo? Nakasulat sa pasugo ninyo. Aaminin nyo ba nakasulat? Inamin nila, nakasulat. Ngayon, may challenge ako dahil hindi ninyo yan sinasampalatayanan. At sinabi sa kotasyon na si San Ignacio ay alagad. Kaninong alagad siya? Alagad siya ni San Juan Apostol. Kung hindi siya alagad ni San Juan Apostol, o di tinanong ko sa kanila, kanino siyang alagad? Ha? Di ba wala silang maisagot? Kanino silang alagad? Wala silang maisagot, mga kapatid. Ha? Bagos! Ang tanong niya, kasama ba namin? Of course, hindi kasama ninyo si Robert. Mahilig kayong gumagamit ng mga aklat kahit hindi kasama ninyo. Di ba? As referensya. Kaya binalik natin sa kanila. Halimbawa, gumagamit kayo ng aklat Katoliko. Siguro, Kuya Midan, ayan na. mag-iwan tayo ng isang tanong dito kay Wendell Talibong. Wendell Talibong, sa ipinahayag mo na pasugo na ipinapakita namin sa iyo dito sa screen. Halimbawa, ito, yan ay galing sa iyo. No? Yan ay galing sa iyo na ipinost mo noong September 16, 8:47 p.m. Ang itatanong namin sa iyo, ito bang si Robert J.W. Robert ay isang miyembro sa Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914 na may kinikilalang sugong kapatid na Felix Manalo? Wala bang mas mahirap na tanong niyan? Natural. Kotasyon ninyo yan sa aklat, hindi nyo kaanib si Robert. Yung aklat at nakasulat, yun lang ginamit ninyo. Halimbawa, di ba mahilig kayong gumagamit sa mga aklat Katoliko? Anong aklat Katoliko ang ginagamit ninyo? Isa na ito. This, Father Smith Instruct Jackson. Di ba? Ginamit ninyo yung aklat na yan. Okay. Tanong, si Father Smith ba dahil nag-quotation kayo, kaanib ba yan sa Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo? Hindi. Tulad kay Robert, ang kanyang aklat, ginamit ninyo bilang quotation. Pero kahit pa sabihin ninyo na ginamit lang namin yan bilang quotation, hindi namin yan sinasampalatayanan, ang tanong, kayo mismo ang naghayag bali sa Pasugo Magazine batay sa sinisipi ninyong aklat na si San Ignacio ay alagad ni sinulat ninyo yan sa siniping aklat. Kaya ang challenge natin, kung maling aklat, mali ang nakasulat. Sige, kaninong alagad si San Ignacio? Yun ang hirap. Okay, balik natin. Mahilig kayong magsipin ng mga aklat. Di ba? Pati Katoliko. Kasama ba ninyo itong Father Smith Instruct Jackson para patunayan lang na kayo ang totoo daw? Ito, balikan natin ha. Ang aklat po ng Father Smith Instruct Jackson ni Reverend John Francis Knoll at pinagtulungan ni Reverend Lester Palion sa 1953, page 35 to 36.
Ang Iglesia ni Kristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nang ito ay maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay nananagot na umanib upang maligtas. Yaong mga taong sa kapabayaan ay hindi nakilala ang iglesia o nakilala man ito ay tumangging umanib dito ay hindi maliligtas. Napapansin po natin, Kuya Robin, na yung aklat na yan ay sinulat ng 2 reverendong pare. O, see? 2 reverendong pare ang nagsulat. Hindi kaanib. Pero, sinipi ninyo. Dahil pinag-chap-chap ninyo. Bakit ginamit ko yan, mga kapatid? Dahil ang argumento kasi nila, napakabagabaw. Walang kalitoy-litoy. Maliban na tinanong nila kung kaanib ba nila si Robert na ang aklat ni sinipi, ito pa ang argumento nila, mga kapatid, sa paggamit ko sa naturang Pasugo Magazine. Ayan o. Kasi tinanggap niya yung bahagi sa umpisa tungkol doon sa si Ignacio tsaka Polycarp ay mga followers ni Apostol Juan. Sa makatwid, kung itong bahagi na ito na ipinapakita natin ay tinanggap niya, malamang dapat niyang tanggapin ang lahat ng nakasulat dito, Kuya Midan. O, walang kalitoy-litoy talaga. Dahil ginamit ko yung kotisyon nila, dapat ang kabuuan umanong aklat na nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, dapat kong tanggapin. Ibalik natin sa kanila. Balik natin sa kanila. Di ba ginamit ninyo, ginamit ninyo ang Father Smith Instructs Jackson? Balik natin. Ang aklat po ng Father Smith Instruct Jackson ni Reverend John Francis Knoll at pinagtulungan ni Reverend Lester Palion sa 1953, page 35 to 36. Ang Iglesia ni Kristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nang ito ay maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay nananagot na umanib upang maligtas. Yaong mga taong sa kapabayaan ay hindi nakilala ang iglesia o nakilala man ito ay tumangging umanib dito ay hindi maliligtas. Napapansin po natin, Kuya Robin, na yung aklat na yan ay sinulat ng 2 reverendong pare. Mukhang aminado yung pare, na yung kanilang simbahan, nawala sa dating kalagayan. Opo, binigyan diin ko kanina. Mukha daw aminado. Mukha para sa kanila. Hindi naman sigurado. Okay, ano ang argumento nila sa pagsipi diyan? Nang ginamit natin ang bahagi sa Pasugo. Walang kalitoy-litoy. Dahil ginamit natin yung si San Ignacio ay alagad ni San Juan, dapat daw umano ang lahat ng mga nakasulat. Balik natin Ayan kasi tinanggap niya yung bahagi sa umpisa tungkol doon sa si Ignacio tsaka Polycarp ay mga followers ni Apostol Juan. Sa makatwid, kung itong bahagi na ito na ipinapakita natin ay tinanggap niya, malamang dapat niyang tanggapin ang lahat ng nakasulat dito, Kuya Midan. Dapat tanggapin daw ang lahat na nakasulat. Di balik natin. Dahil ginamit ninyo ang Father Smith Instruct Jackson at pinutol ninyo. So, ibig sabihin, dapat tanggapin ang lahat na nakasulat. Na ang Church of Christ na dapat aniban, ginamit nila yan, ang Church of Christ na dapat aniban upang ikay maligtas,
walang iba kundi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ang tanong, kayo ang sa matagal na panahon, kayo ang gumagamit nito, sinisipi din niyo ito, so tinanggap ba ninyo yan? Hindi. Pinag-chap-chap lang ninyo. Kaya, sila mga kapatid, na banat ng banat sa pananampalataya. Kaya, mapansin ninyo, puro na lang pamimersonal. Oh. Mali si Wendell Talibong, palitan yun na si Wendell Talibong, mali yan. Dahil marami ng mga Katoliko siguro ang iiwanan ang simbahang Katoliko dahil mali-mali si Wendell. Oh, well, kung sinabi nilang mali, ba't di sila harapang debate, di ba? Para patunayan na tama sila. Oh. Ayaw nila ng harapang debate. Ha? Okay. So, yan mga kapatid. Huwag lang sanang masaktan ang damdamin ng iba nating mga kapatid na sumusubaybay dito. Sinagot lang natin. No? Imagine, paggamit-gamit pa sila ng ChatGPT, pero mas lalong nadidiin sila sa kamalian, sa kanilang argumento. So bago dyan, acknowledge muna natin itong mga nasa comment section. Okay? So, bawat argumento sa kanila mga kapatid, bawat argumento nila sa kanila bumalik. Yeah? Dahil sinepi ko ang bahagi sa pasugo, ang argumento nila, dapat lahat na nakasulat ay tatanggapin ko. Ang ganda, no? Palagi kayong namumutol ng aklat Katoliko. Ibig sabihin, lahat na bahagi sa aklat ng Katoliko, dapat tatanggapin ninyo. Dapat ganon. Si Leonor Alexander Gilane, si Mario Duran. Ohoy! Mr. Tapal! Sinungaling ka! Nasasaktan talagang damdamin ni Mario Duran dito. Para kaanay ata ito ng iglesia ni Manalo. Masakit ba? Ganyan talaga. Yung maliit na sugat, Mario, maapakan yan, sakit. Pero, pag gagamutin din natin, lalo na, gamit ang napakabisang gamot, mahapdi. Yun ang naramdaman mo, Mario Duran, nahapdian ka dahil sa gamot. Pero sana tiisin mo yan. Bakit? Dahil kung titiisin mo yan, magamot talaga sa likod ng hapdi ang sugat at mabuksan na kayo'y nabudo lamang sa maling akala. Si Amando Sanchez, asan ka? Comment ka pa, Mario Duran. Para kang kaanib siguro sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ano? Si Jacinto Diaz, good afternoon, Kuya Wendell Talibong, shout out po. From Touch Diaz, 14, Camarin, Caloocan City. Si Mars Pires, Mario Duran, si Ver Official, ano ang nangyari sa mga kaluluwa ng taong sinungaling, Bro Wendell? Ang mercy of God is malawak. No, ano ang nangyari daw sa kaluluwa nito mga taong sinungaling? Pakinggan muna natin si Senador Marcoleta. Sa mga sinungaling, sa mga mangnanakaw, asan yan patungo? Na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Nako, ang mga sinungaling, mga mangnanakaw, talagang kandidato na talaga sa impyerno. Acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon dito. No? Si Jelay Tilan, si Bro Rolando
Lavalle Esedro, si Ernesta Agudo, si kapatid na Verna Eversabal, si Mary Jean Palimora, si Net Art Vlog. Wala pong kaligtasan sa Katoliko, kaya umalis po kami diyan. So natangay ka sa siktang tatag lamang ng tao. So, una, tingnan mo ang nakasulat sa unang Juan 2:18-19. Net, ano nakasulat? Nandito na ang mga antikristo. Kalaban ni Kristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y, ano daw? Humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. Sino bang katuparan yan? Na sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila ay hindi kasama natin. Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo ng iglesia at siya ang tagapagligtas sa iglesia na kanyang katawan. Ang problema sa ating mga kapatid na humihiwalay, tinanggap nila si Kristo na ulo ng iglesia. Hinihiwalayan nila ang tunay na iglesia na katawan ni Kristo. Ano nangyari? Di po ba? Tinanggap ninyo ang ulo, walang katawan, parang manananggal yan. Si Mary Manato, hello everyone, watching from Macau. Si Mila Santos, good job bro Windel, God bless. Si Heidi Gaspan, sa wakas, sa poll ang INC, nasasaktan sila ngayon sa katotohanan na ang Roman Catholic ang totoong iglesyang itinayo ni Jesus. Jesus Christ. Good afternoon, bro Windel, watching from Valenzuela City. Si Nenyo Abad, proud Catholic. Okay. Ito ang mahirap sagutin sa mga ministro ni Manalo. Yung nasa Pasugo Magazine nila. Imagine mga kapatid. Sa Pasugo Magazine nila, tignan natin yung nasa Pasugo Magazine. Ito po, sabi ni Phil John Fuentes, Pasugo Magazine nila yan, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Sino daw umano ang maibalik natin sa unang siglo? Pabalik? Ang simbahang Katoliko na sa Pasugo Magazine nila yan. At yung sinasabi nila na dapat sa Biblia mabasa, ang di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. Abay, itong Pasugong Magazine ito, ginamit ito sa debate ni Parva. Diba? Anong sabi sa Pasugo Magazine nila? The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. So, napakalinaw sa kanila Pasugo Magazine, mga kapatid. Kung sasabihin nila, dapat mabasa sa Biblia. Ibalik natin. Ito nakasulat sa Pasugo Magazine. Nasa Biblia ba ito? Ang Iglesia ni Kristo ay ganap naging Iglesia Katolika. Nasa Biblia ba yan? Nakasulat yan sa Pasugo Magazine ninyo. Kung wala sa Biblia, nasa Pasugo, nasa history ba ito? The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Kaya nang tinanong natin ang the revealers na pumasok, anong sabi niya? Hindi, opinion lang yan. Opinion nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Dahil takot sila sabihin, nasa history yan. Anong history na nagsabi? The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church.
Anong version ng Biblia na nagsasabi, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Napansin nyo mga kapatid, na kahit pa grabe ang kanilang tuligsa, grabe ang kanilang banat, atake sa pananampalatayang Katoliko, pero yon, bumalik sa kanilang sarili. No? Itong mga ginagamit nilang argumento. Kaya, totoo talaga sinabi, ang kasinungalingan, pag ito'y inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya, sa paggamit nila sa ChatGPT, mas lalong nalulubog sila sa kamalian. Balikan natin para lang pabulaanan yung San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Ang ginamit, nako, ChatGPT pa. Di po ba sabi ni Wendell Talibong, may karapatan daw na magbago ng pangalan, gumawa ng pangalan na pantukoy sa iglesia, itong si Ignatius. Eh sabi po ni ChatGPT, ito po tanong ko. Galing talagang ChatGPT. Iglesia ata ito natin. Do Ignatius have the right to change the name of the church? Yes or no? Sagot ni ChatGPT, no. Ignatius does not have the right to change the name of the church. Walang karapatan ChatGPT. Oh, yan. ChatGPT pa ang ginagamit. Bakit? Kung ChatGPT ang ginagamit, mga kapatid, ano ngayon? Ibalik natin ChatGPT. Kaninong alagad si San Ignacio na palaging ginagamit nila? Di. Tignan niyo. Si San Ignacio, disipulo ni Apostol Saint John Evangelist. Di po ba sabi ni Wendell Talibong, may karapatan daw na magbago ng pangalan, gumawa ng pangalan? Hindi ko sinabi na may karapatang magbago ng pangalan. Dahil kahit si Parma sa kanyang binasa, ang Iglesia ni Cristo ay narito ngayon sa kauna-unahang pagkakataon. Ano ang sabi ni Parma? Balikan natin. Matod sa ilang libro, kinsay giimbento sa pangalang Katolika? Usbon ko. It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. So, hindi sinabing pinalitan ni San Ignacio ang pangalan. So, ang konklusyon kasi ni Parma diyan, because Saint Ignatius invented the name, and so therefore, Saint Ignatius was the founder of the Catholic Church. Mali na naman. Bakit? Ginamit nila si ChatGPT. Tanungin si ChatGPT, pwede kayo mag-research yan. Si San Ignacio ba ang founder sa simbahang Katoliko? Ito ang sagot ni ChatGPT. No! Saint Ignacio, Ignatius of Antioch, was not the founder of the Catholic Church. Jesus Christ is considered the founder. Saint Ignatius was an early church bishop who was instrumental in laying the foundation of the early church. And he may have been the first to use the term Catholic, meaning universal, to describe the church. He was a disciple of the Apostle John, and his letters are considered important early Christian writings. Nako! Sila mismo ang unang nagamit sa salitang sa GPT.
ChatGPT. Sila tuloy ang napahamak batay sa kanilang argumento. Kaya, wag naman kayong masaktan. Ramdam ko sa mga nagkomintong kaanib sa iglesia na nasaktan talaga sila dahil grabe ang kanilang komento. Pero ito lang gusto kong pabot. No? Di ko layunin nasaktan kayo. Inihayag lang natin ang mga ginawang pandaraya ng mga mangangaral ninyo. Masakit talaga. Pero, tandaan ninyo ito, na ang kasinungalingan, mga kapatid, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. No? Ang pagkadaraya, ang pandaraya, maranasan sa iba't ibang paraan. Pero, napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Huwag kayo magalit. Sa unang bahagi, pinakinggan ninyo si Katunyeng at si Marcolita. Sadya ko talagang pinanood yung video dahil silang dalawa, kapwa nakaanib sa Iglesia ni Cristo. Karapatan naman ng bawat isa ang pamimili kung anong siktang aniban. Di ba? Pero ang tanong dito na dapat din pag-isipang mabuti, batay sa mga aklat na ginagamit ng kanilang mga mangangaral, nasubukan ba nilang i-research? Dahil sila mga magagaling mag-research. Huwag hayaang mabulag tayo sa kasinungalingan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.